Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Sabi niya, tama ka Lodi o idol. Dapat ikaw na ang Senate President. Ito ang reaction ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa mga isyong umano'y inuubos ang oras ng Senado. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Barsaga ang kanyang suhestyon. Tama ka, Lodi. Dapat talaga ikaw na ang Senate President para matutukan natin ang mga importanteng problema katulad ng mga away mag-asawa. Napunta sa away mag-asawa. Matatanda nang naging laman ng mga balita ang pagkadismaya ni Tulfo sa umano'y sobrang pagtutok ng Senado sa ilang kontrobersyal na usapin. Ito ang sabi ni Erwin. We are wasting so much time debating about Senator Bato, safety, security of the Senate, change of leadership again. Ang daming problema ng bayan. Yan, ang sabi ni Tulfo. Bakit hindi natin unahin yung problema ng bayan? Akala mo kung sinong nagmamahal sa taong bayan. Bilib na bilib ako dito sa Tulfong ito nung broadcaster pa siya. Dahil matapang. Lalo na nung inassign siya ng Pangulong Marcos na DSWD Secretary, okay pa naman siya. Kaya lang nung lumabas yung mga issue laban sa kanya, yung Eric Sylvester, yung US citizen pala ito. Tapos nung nadikit siya kay Tambaloslos, naging right hand siya ni Tambaloslos, nawala ng aking paghanga. Idol ko dati ito eh. Sila magkakapatid nung una. Yung wife ko, kaming dalawa, na nanonood kami palagi sa Rafi Tulfo in Action dahil tumalabas, ang dami nilang natutulungan, yun pala. Ngayon, alam ko na. Tumutulong lang sila kung controversial yung pangyayari. Sabay, away-away mag-asawa yan. Ang bilis nila yan. Tawag dito, tawag doon. Pati mga pulis na mga pinapagalitan. Meron pang sundalo na pinagalitan. Alala nyo yun? Yung may isang babae na reklamo ang isang sundalo dahil hindi daw pinakasalan. Tapos tinawagan ni Rafi Tulfo ba yun? Tinawag na duwag. Anong nangyari? After one day ata, namatay yung sundalo sa labanan. Kaya ang daming reaksyon ng mga kasundaluhan din. So, sige. Kung tingin ni Senator Erwin Tulfo na may pag-asa pa daw silang makakuha o maagaw ang Senate leadership. Ano yung sabi niya? 12-11, masyadong manipis. Isang senador lang ang tumawid. Kami na ang panalo. Parang ganon yung sabi niya. Ibig sabihin, gusto nilang maagaw ang Senate leadership. Wala, optics, papogi lang yun, yung sinasabi niya na unahin natin ang kapakanan ng taong bayan. I don't believe so. Unahin natin ang Brave 18 Marines na testimony. Hindi pa pinapatawag mula nung nagsalita sila. Bakit? Nandyan ang pangalan ni Erwin Tulfo eh. Kung tama yung pagdinig ko, sabi ni Attorney Baligod, Erwin Tulfo, 2 listahan ang nasama siya. Nung kongresista pa siya, nakatanggap na daw siya ng maleta. Nung senador siya, nakatanggap na rin. Malala ko nung unang lumabas si Orly Gutesa. Sino ang nagtanong, nagsungkit-sungkit o they're now trying to destroy the credibility of Gutesa? Ito si Tulfo, Erwin. I have a list from Malacanang. Sabi niya, ito yung background mo, ganito ka. Kini-question niya na ang credibility niya. Doon ko nakita, opinion ko lang, bias talaga itong si Erwin Tulfo. Kung magsalita, ang galing niyang magsalita. Ganyan naman silang magkakapatid, napakagaling nilang magsalita. Kaya lang, yung gawa, may nagagawa. Yung natutulungan nila sa Rafi Tulfo in Action, nakakatulungan naman. Kaya lang, yun nga, may kondisyon. Dapat, yung kaso mo, away mag-asawa o away kung anong away dyan, para maraming manood sa kanila. And in return, wow. I don't know how true yung nabasa kong mga post. Ang pinakamayamang vlogger
sa Pilipinas, ang highest income sa mga YouTube vloggers ba ito, walang iba kundi si Senator Rapi Tulfo. Kasi kumikita yung kanila. Salamat, nandyan si Attorney Libayan, yung isang vlogger na taga Baguio. Palagi niyang binabanatan itong mga Tulfo at salamat at may mga vlogger na ganyan, si Attorney Libayan. So, good luck! Senator Erwin Tulfo, agree ako sa suggestion ni Congressman Barsaga na pwede. Ikaw nang mag-Senate President, kailan agawin mo muna ang majority kung kaya ninyo. O, huwag kayong magtaka, baka biglang magpakita na naman si Senator Bato, iiyak lang kayo. So, mga kaibigan, ipagdasal po natin unity ng Grade 13. Kasi pag napaalis nila ang Grade 13, wala na, kawawa ng bayan. Kasi itutuloy na nila yung term extension na plano nila. Salamat kay Senator Amy na ibinulgar niya yung ganong plano ng administrasyon ng kapatid niya. Sana hindi payagan ng Diyos dahil kawawa ang taong bayan pag matuloy yung plano nila na constitutional assembly para baguhin ang konstitusyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.